this is comeback and this is redemption. What pushed you talaga to the core to do that? Hindi naman pwedeng natalo ka tapos na hanggang doon na lang. Sumuko ka na lang sa mga pangarap mo, sumuko ka na lang sa mga challenges in life na hindi mo napagtagumpayan nung first try mo. Speaking of season 1 and Slay siya now, for you, anong battlefield yung medyo mas nahirapan ka or na-stress ka? Season 1. Season 1. Mas na-stress. So, ibig sabihin, mas na-stress ka doon? Oo! Alam ko pinaghandaan mo talaga eh. And malaki yung naging budget. Pag ba mga ganyan is talagang umaabot ng hundreds and hundreds thousands talaga yung budget sa mga looks na ginagawa mo? Talaga, as in 6 digits talaga. Ang daming ang daming ibinato sa'yo paglaki mo na pangit ka, bakla ka, hindi ka magaling, hindi ka magkakaroon ng pamilya, walang magmamahal sa'yo. That was John Philip. Yun yung Struggle mga ni John Philip. Oo, yun yung mga trauma ni John Philip na hindi nawawala, nabubura kapag I am in drag. The very first Slaysian Royal Drag Superstar is... Can I get an Eme up in here? Hi guys! Welcome back to my channel. So today, meron na naman po tayong isang episode ng Makeup Session Season 2. And for today's episode, I am so excited, beyond excited, because I didn't know how we were able to pull this off again. Ang lakas mag-manifest ng makeup session. Oh my God, grabe! Anyway, eto na, tatawagin ko na ang guest natin for today. The iconic Brigadine! Come on! Oh my God! Thank you so much. I'm so happy you're here today. Thank you for inviting me. Of course. Let me just share. Parang bago mag-start yung Slaysian Royal, nag-random browse ako sa YouTube. Go. Tapos nakita ko yung video mo, I think kay Pipay yata, yung guest mo. Oo, yes. Sabi ko, I remember you. Na parang ikaw yung kauna-unahang makeup vloggers na pinanonood ko na before. Aww. So parang to see you again. And sabi ko, gusto kong itap to si Michelle D. Kasi feeling ko, magmamatch kami ng energy, magmamatch kami ng level ng tagal sa pagdadrag. Kasi 12 years na ako nagdadrag. And correct. nung binalikan ko yung mga videos mo before coming here, 12 years or 14 years ago yung mga videos mo. Oh my God. So that was the time that I was also starting doing drag, and also yun yung time na hinahanap ko yung mukha ko, nanonood ako ng mga videos to get inspiration sa mga makeup artists. So pareho tayo ng timeline. Kumbaga, di ba? And minanifest ko nga na gusto kong itap ka na makapag-guest dito. Tapos nag-message ka sa akin few weeks ago. Di ba? Yun. Actually, sinabi niya sa akin yun dun sa text. Parang, oh my God, na-manifest ko to. And sabi ko, na-manifest natin both. Yes. Di ba? Ang lakas. So anyway, eto na. Guys, sorry. Kasi naka-layout na yung makeup kit. So, paano ba? Papakita pa ba natin or what? Kayo. Kasi naka-layout na kasi siya. Ito na lang. Sige, go. Hindi, kailangan no? Kailangan part talaga ng tradition natin. Talaga? Pinapakita? Sige. Yes. Ayan. Ganyan siya kagulo. Ganyan na lang. And yun nga, just in case hindi mo alam kung ano ginagawa natin dito sa makeup sessions, chikahan lang tayo. I have a few questions for you and then makeup. Okay, game! Let's do it. I love makeup, so I'm sure mag-enjoy tayong dalawa dito. Go! So talagang sabay tayo. Sige. Sabay tayo. So mag-block ka ba ng brows? Kasi drag makeup, kailangan bigger eyes, bigger makeup, exaggerated, larger than life. Mare, pinanagdos ko pero parang talagang hindi ko kaya. Alam mo, parang kailangan kitang i-challenge na magbura ka ng kilay mo or buburahin ko yung kilay mo kung hindi ka marunong. Okay, sige, go. Papayag ako. Magpapabura ako ng kilay para dito sa video na to. Let's And go. in 3, 2, 1. Ha! And we are back! Ayan na, wala na tayong kilay. Wala na po kaming kilay. Now, ngayon, ako ang problema ko, paano ako magkikilay? Kasi di ba, challenge. for the first time, hindi na po twins yung kilay ko. Well, alam mo, meron naman kasabihan na yung kilay, hindi naman kailangan twins. They have to be sisters lang. Parang kasi di ba, ang mga totoong kilay naman, di ba? Hindi naman talaga pantay din. Oo, lagi ko yan sinasabi sa mga Magsa-start na ako Okay, But before I start, can I get an Eme up in here? Eme! Woo! Okay. Briggs,
Kumusta ang House of Ding out of all of this? Balik Okay tayo sa naman. Very proud and very supportive yung House of Ding. Before coming here, kinausap ko sila. Sabi ko, parang this Yeah. time, ako naman. Kasi di ba, after season 1, I made it sure na I will share whatever I have. Parang nag-focus ako sa core ko talaga, which is nurturing, helping others, sharing the platform. Kaya ako nabuo yung House of Ding. And this time, nung sumali ako ng Slation Royale, parang naintindihan naman nila na this time magpo-focus naman ako sa sarili ko. Yeah. They're very happy. Bomba Ding is doing theater. Correct. Si Zimba rin nag-theater and still performing. Sobrang galing nila mag-perform. Ang laki nung inangat nila, ng growth nila. Do you think naging part sila dun sa comeback? Oo naman. Kasi ang dami ko rin natutunan sa kanila. Kung paano nila i-handle yung mga sarili-sarili nilang career. Yeah. Kung paano rin sila humuhugot sa mga sarili nilang personal struggles and trauma in life. So parang gusto kong maging strong for them as well. So naging Yeah. inspiration ko rin sila na I have to go back and be stronger and show my kids na, di ba, walang limitations. Kasi I feel gusto ko like ma-inspire sila I from my feel like story. sa mga drag community kasi it's so important to have your own community and your own family, right? Yeah. Because Sisterhood. I feel like yung sisterhood and siguro may mga hindi nakakaalam na mga viewers tayo ngayon na the drag community is really a community. Hindi Yeah. sila yung isa-isa. Totoo kasi parang 'di ba nanggaling na nga kami sa LGBTQI+ community. Wala kaming equal rights, 'di ba? We grew up with suppression, discrimination. Yeah. So parang hanap at hanap ka talaga ng tribe of people na makakaintindi sa iyo, makaka-relate sa iyo, susuporta sa iyo. True. So yung bukod sa community, it's also chosen family talaga. Eto, napag-usapan natin kanina yung comeback kasi sobrang big deal kasi yung pag-comeback niya sa Drag Race ngayon, sa Slation. Because during season 1, may mga napanood ako ng videos niya na he was talking about parang medyo in-underestimate niya Competition. yung competition that time. And then now, this is comeback and this is redemption. What pushed you talaga to the core to do that? Siguro binalikan ko yung dreams ko, binalikan ko yung old self ko na Yeah. parang what happened in season 1, dapat hindi lang dun matapos yun. Siyempre kailangan ipakita ko sa mga tao, ipakita ko sa sarili ko mismo kung ano yung natutunan ko from my experience. Hindi naman pwedeng natalo ka tapos na hanggang doon na lang, sumuko ka na lang sa mga pangarap mo, sumuko ka na lang sa mga challenges in life na hindi mo napagtagumpayan nung first try mo. So parang nung una kasi sumali ako dahil ang dami nag-e-expect eh. Oh, Drag Race Philippines Season 1. Dapat na dyan si Brigading, ganyan. So, ang dami talaga nag-clamor. So, parang pumunta siya sa ulo ko na I have to do this and prove people na ako talaga yung niroroot nila, ako yung minamahal nila. So, parang naging serving others yung reason ko kung bakit ako sumali. Wherein, this time, coming back, it's for myself. Self naman. It's for my own growth. Sabi ko nga, nung sasali ako, hindi ako sasali para i-redeem yung sarili ko. Wala siya, hindi siya part of the intention. Kung mariredeem ko yung sarili ko, magiging result na lang siya nung gagawin kong efforts ng preparation, yung gagawin kong pagtitake ng risk ulit. Kasi after season 1, I was pretty successful. Yeah. Nabuo ko yung House of Ding, meron akong Divine Divas, we had concerts, I produced cake, and meron ding Rampa na nagpo-provide ng platform for younger generations of queens. So kung sasali ako ulit, parang ano pang kailangan kong patunayan? Sana. Yeah, that's Diba? Parang mas may malaking at stake na pwedeng mawala ulit sa akin or pwedeng matarnish ulit. Sabi ko, ganun talaga. You have to take the risk para mag-grow, diba? Hindi naman pwedeng mag-stay ka sa comfort zone mo palagi. So yun yung naging motivation ko. Side question lang. I'm pretty sure before the shooting of Slay-Asian started before, may mga haka-haka na baka may Slay-Asian na mangyayari, diba? Did you, in a way, at least parang, matatawagan kaya ako or hindi? Like, did you have that thought? Actually, wala. I mean, alam ko na may magkakaroon ng All-Stars or international franchise again for losing queens. Pero hindi ko in-expect na magiging top choice ako. Choice. Kasi nga, siguro dahil nga ang baba lang nung tingin ko sa sarili ko na parang, sige, okay na ako sa nangyari sa akin. Sobrang sakit nung pinagdaan ko doon. Ang hirap, parang hindi ko ma-imagine going through it again. So, hindi ako nag-prepare or hindi sasali ako so kailangan marami na ako nakaipon na damit or whatever. Walang mga ganon. Until natawagan ako, Natawagan ka nga. doon na lang na
doon na lang ako nag-decide. So, yung sinasabi nila na being ready, it's a decision. Hindi siya hinahanap. Kailan ako magiging ready? Hindi. You decide when you get ready. And by that time na I said yes, doon lang nagsimula lahat ng preparation, lahat ng mind conditioning. Ganun. Grabe yun eh. Biglang may challenge na darating sa'yo and it's either you're scared or you're excited. Or you're Yes. both. Both talaga. Pero yun yung isa sa mga parts na talagang iningatan kong gawin. Na kailangan I'm joining the competition excited more than scared. Slay! Slay! Bongga! Slay! Yun na lang yung nasabi. Parang slay. So anyway, Work. alam mo, napapansin ko kasi us Filipinos talaga, in every international competition, talagang sobrang laban, no? Oo Parang naman. sobrang laban ng mga Pinoy. Hindi lang sa drag, but sa lahat. Singing contest, in Boxing. sports, boxing, lahat. Miss Universe! Pageants! Miss Universe, like, parang common ground nating mga Filipinos yon. Now, I wanna know, coming from you, since you are also competing in a international competition, tingin mo saan nanggagaling yung puso ng mga Pinoy na talagang lumaban na ipakita natin na hindi, Pinoy tayo. May laban tayo internationally. I don't know, siguro sa upbringing nating mga Pilipino, lagi Culture. tayo, bata pa lang tayo, di ba? Culture natin na dapat lagi kang mag-excel sa school, dapat hindi ka nagpapaapi. So feeling ko rooted siya sa culture natin. Tayo naman ng mga supporters, as viewers, go! Yes! Super oo, support! oo, Filipino pride talaga. So anyway, my next question to you is, you know what? Asian drag queens are now being recognized worldwide. Yes! Yes, and I wanna know, in your opinion, are we really now being a threat in the international drag queen community? Hindi ko naman masasabing threat. Pero we Asians are becoming the source of inspiration. Unique yung sa atin eh. Yeah. Tapos hindi pa siya masyadong... Gamit. Oo, hindi pa siya gamit na gamit, hindi pa siya worldwide thing. Yeah. Speaking of season 1 and Slay siya now, for you, anong battlefield yung medyo mas nahirapan ka or na-stress ka? Season 1. Season 1. Mas na-stress. So, ibig sabihin, mas na-stress ka doon? Oo! Alam mo, to be fair talaga, pagpasok ko ng Station Royale, kasi nga parang nagkaroon ako ng ibang level of preparation. Nung pagpasok ko talaga, parang akala mo, alam mo na, akala mo magiging madali to dahil a part of your head was fed with validations from other people. Yeah. Yung mga yun, na parang na-feed ako nung ego na yun na, madali lang to. Until, Boom. andun na yung competition, Ayan na. lahat prepared, lahat naghanda. Although, to be fair, ang gagaling din ng kalaban ko talaga ng season 1. Yeah. Siyempre, first season, kailangan pioneering yan. Kailangan magpapa-under ka sa buong mundo. Kaya talagang nilagay din naman yung best of the best ng Philippines ng time na yon. To be competing against Precious Paula Nicole, Venus Deluxe, Marina Summers. Talagang Iconic yung mahirap season tong na yan. mahirap pala Yeah. tong season na to. Akala mo madali lang, no? Kitty-kitty lang, runway-runway lang. Hindi, kailangan matapang yung puso mo, matapang yung Yeah. utak mo, hindi ka madaling mauga, ready ka dapat sa competition. First time ko mag-compete, tapos galing pa ng pandemic. So parang ang daming frustrations, ang daming mong mga internal struggles na hindi mo na-manage before coming in. Alright, ito na. Oh, finally nakapag-gilay na kami, guys. Which is diba? actually, siya din yung nag-gilay sa akin. Kasi hindi ko talaga kaya. But anyway, I wanna talk about yung isa sa mga pinaka-iconic looks mo. The look estatua. Okay. Was there any concept that was even harder than that? Actually, sobrang hirap nga nung ano na yun. Nung category na yun. Kasi kailangan, parang ang nakalagay sa category, it's 2 or more faces in an outfit. Sabi ko, parang ang hirap naman maglagay ng iba't ibang mukha. So parang ang ginawa ko na lang, imbis na isang mukha or maraming mukha, 2 tao. 2 buong tao. So, yun yung, yung pinagkuhan ako ng idea is yung mga nakikita nating guardian angels sa mga Yes. simbahan. Yun yung talagang ko nun eh. As of now, yun yung pinaka-mahirap kasi Yeah. sobrang bigat din yung look na yun. Parang Yeah. about siya ng mga 10 kilos. Pero grabe, worth it naman kasi Oo naman. paglabas mo, talagang gulat na gulat yung mga judges. Kasi ang una mong nilabas was the muna, sa likod. And then, Yung kabila muna. di ba obvious na nanonood talaga kami.
Looking back to the looks that you put out sa Slaysian, alam ko pinaghandaan mo talaga eh. And malaki yung naging budget. Pag ba mga ganyan is talagang umaabot ng hundreds and hundreds thousands talaga yung budget sa mga looks na ginagawa mo? Oo. Talaga, as in 6 digits talaga. Kasi ang taas ng competition eh. Yeah. Diba? Pwede kang magtipid, pwede kang maging crafty queen, or maging resourceful, pwede naman. Pero kasi yung level of drag and the Brigading brand is expensive. Diba? I like the brand. Brilliant, kailangan polish, extravagant. Pero hindi kaya dahil nag-set ka na ng ganyang standard sa sarili mo, baka naman magkaroon na ng napakalaking pressure na parang, ay, pag brigading yan, dapat expensive, dapat brilliant. Now, pag maglalabas ka ng something na look is, kung hindi pasok dun sa standard na yun, baka maka-disappoint. Oh, I mean, ano naman, okay lang naman. Kasi, ano naman eh, authentic naman sa akin yung brand na yun. Hindi naman siya yung brand na parang pinut-on ko lang for Slaysian Royale. So, ever since naman, ganun na talaga yung quality of work na ginagawa ko or pinapakita ko when it comes to looks and presentation. So, aligned naman yung nangyari out of Slaysian Royale and kung ano yung nangyari sa Slaysian Royale. Pag ba drag queen ka, do you really have to be artistic or you can pull off being a drag queen without the art in your blood? Parang ang hirap. By doing drag, you are already doing art. Diba? So, kailangan talaga engraved sa katawan mo, sa soul mo. Nasa dugo mo talaga yung artistry eh. Kasi parang ang pinagmumulan yan, yung creativity mo eh. Kung ano yung nangyayari sa utak mo, yun yung gagawin mo, yun yung i-express mo, yun yung magmamaterialize sa performance mo. Yeah. And by having that, you have that artistry inside you. You have that creativity inside you. Based on sa mga napapanood ko, I noticed that drag queens have an alternate persona. Well, kahit nakikita ko siya, hindi ko pa rin siya maintindihan. Like, what is alternate persona when it comes to being a drag queen? What is that? And paano siya nagiging part ng isang drag queen? Parang siyang ano eh, parang siyang alter ego. That's what you're saying, di ba? Parang you're building a character, you're building a persona. Yan yung ano, gagawa ka ng character mo. Kasi, parang siyang starting point ng gumagawa ka ng character mo na gusto mong maging. Hanggang eventually, nagiging ikaw na yun. Yung pala, yun yung most authentic version mo, yun yung most authentic self mo na hindi mo akalang available sa'yo, hindi mo akalang ikaw pala yun, ikaw na pala yun. It's always been there. Through drag, dun mo siyang nare-realize, dun mo siya napapractice, dun mo siya napuput together. Sobrang na-surprise ako dun sa sinabi mo na parang yun yung the real you. Kumbaga, yung alter ego mo is the real you because I would think that the real you is without the alter ego, like who you are really as you, like ikaw. Kasi 'di ba ang daming mga factors na ipinanganak ka to the society na ang daming limitation, ang daming discrimination. Yes. Hindi mo maipakita yung totoong ikaw. Growing up with your parents, 'di ba? Kailangan ganito ka maramit. And when you have the power of drag, 'di ba? You get who you want to be. So nalilive mo yung fantasy. Oo, yung fantasy mo na talaga namang saan ba siya nanggaling? Sa'yo mismo, sa loob mo. So, ibig sabihin, nare-reveal lang yung totoong ikaw. I love that. Since drag queens has alter egos and, you know, the alternate persona, like, there's two. Is it important that you have a clear boundary of the real you and the alter ego you? Ako mismo, nung nagsa-start ako, ang una kong pangalan in drag is Gigi. Kasi ang binuo kong alter ego ko was the version of myself na confident, hindi nahihiya, walang kaba, powerful. Yes. Di ba parang you are in control. Until nagkaroon ng pandemic and nagkaroon ako ng realization na parang dapat hindi ako gumagawa ng other persona. That's fine. Pero ako kasi I've come to a realization na dapat the drag queen and the brigading out of drag must be one and the same. Parang pinag-merge ko sila. I mean, it's not easy kasi journey talaga siya na parang finding your most authentic self, di ba? Parang out of drag, I'm still fabulous, I'm still talented, I'm still powerful. Wala akong dapat kinakatakutan, wala akong dapat kaba. Bakit kailangan ko pang mag-drag for you to feel that? Yun yung parang, ano siya, journey of becoming. Yeah, becoming. I know your real name is John Philip, and I kind of want to know more about John Philip also. Sige. Because we are getting to know Brigading right now, but we have less information about John Philip. So, Okay. ano ang kayang gawin Ay, ano yan, Char? ni John Philip
na tingin mo hindi kayang gawin ni Brigiding? Well, madami. Madami. Yan din nga yung sinabi ko kanina. It's a journey na, di ba? Until now, life is a learning process. Di ba? Well, parang ang yabang ko naman or I'm full of myself kung sasabihin kong hindi ako mahihiyang mag-perform out of drag. Di ba? So, kailangan ko pa rin talaga yung art form of drag for me to become my better version or my most authentic self. Yeah. Kasi syempre, out of drag, ang daming ibinato sa'yo paglaki mo na pangit ka, bakla ka, hindi ka magaling, hindi ka magkakaroon ng pamilya, walang magmamahal sa'yo. That was John Philip. Yun yung Struggle mga... ni John Philip Oo, yun. yun yung mga trauma ni John Philip na hindi nawawala, nabubura kapag I am in drag. Yes. Si John Philip ba and si Brigiding have a good relationship? Oo naman. They're very good friends. It's not easy kasi sometimes, di ba, gusto mo na lang maging Brigiding Sana. lagi. Pero nakakapagod din. So, minsan naman, gusto mo maging si John Philip na lang kasi pagod ka na mag-drag, pagod ka na maging matapang, maging malakas, maging powerful. Minsan, you feel weak and gusto mo na lang, di ba, parang i-embrace yung weakness mo na magpahinga ka na lang muna. Pero, I think that's the beauty of drag, di ba? You get to choose kung saan ka happier, ano yung mas nararamdaman mo, mas napapakinggan mo yung sarili mo. Yeah. Diba? Yun na, no? And be able to escape and be able to Correct. shift and change positions. So, alam ko nag-work ka dati sa Obar and pinalaki ka ni Mother Didi. So, is there any valuable lesson that you've learned from her growing up? Mama Didi! Shout out! I'm trying to recall kasi tagal na rin eh. Namimiss ko na rin si Mama Didi. Kahit sobrang kahit sobrang konti lang, pero dinala mo siya. Sa kanya ko natutunan yung parang you get to really be who you want to be if you just believe it. Kasi nung nagpe-perform, hindi niya ito literal na sinabi sa akin pero kapag nagpe-perform si Didi dati sa O-Bar, siya ang nagbi-Britney Spears, siya ang nagka-Kylie Minogue, siya ang nag-Mariah Carey, and Mother Didi back at that time was very, very plus size. And I love that for her. She's very beautiful, she's very charming, and very talented. Pero when she performs, maniniwala ka talaga na she's really Siya that. yun. Kasi siya mismo, naniniwala siya sa sarili niya. So nakaka-empower siya while watching her na parang, kung si Mama Didi nga kayang gawin yun bakit hindi ko kakayanin? Diba? So yun, yung talagang tenacity ni Mama Didi to face to live the fantasy. Since, ayun, na-mention ko nga na nag-work ka dati sa O-Bar or sa mga bar dito sa Philippines, right? Is it dramatic? Punong-puno ba ito ng excitement at naman. kulay sa likod ng kurtina? Yes, as in, sobrang saya. I think, best experience ko rin sa pagiging drag ko. Parang 8 years ako nag-perform sa O-Bar And dun mo talaga makikita yung iba't ibang attitude, iba't ibang personality ng mga queens. Queendom talaga siya. So, lahat kayo, iba't iba kayo ng ego. Of course, lahat kayo pagalingan, pasikatan, lahat kayo may different sense of yourselves. Pero dun mo rin matututunan yung, yung importance ng sisterhood, ng family, na kahit na nagpapataasan kayo or nagpapagalingan kayo, mai-inspire ka, matututo ka, tatapang ka. Kasi patatapangin ka talaga nila, hindi pwedeng duduwag-duwag ka. Kung nag-train kami dati sa O-Bar, hindi ka pwedeng magmayabang, na magaling ka na napalakpakan ka na feature ka sa magazine, for example, wala ka nang pakialam. Diba? Mabubuhay ang bar nang wala ka. Yung mentality ganun. Oo. So, huwag ka mayabang. Kasi we don't need you. You're indispensable. Ganun siya. So, parang through that, kahit anong na-achieve mo sa life, kahit saan ka nakapunta, babalik ka pa rin sa stage Diba? You're only good as your last performance. So, pakita mo sa amin ngayon. Hindi ka magtataray dyan or magyayabang dyan. Patingin nga. Oh my God. Ganyan pala ng malipitan yung eye makeup ng mga drag. Guys, yung lashes ni Briggs is mga siguro 3 inches. Ganon siya kahaba, apakahaba. Uy, ang ganda rin na sa'yo Manipis lang yung mga bristles. Yes. Pero maganda, makapal. Cute. Maganda. Napapatingin ko. Drag. So anyway, ka rin before. Nag-New York ka. Ilang years ka sa New York?
Months lang naman. Months lang. Visit lang sa US. So it was just, hindi naman siya yung talagang work na... Oo, hindi naman ako nagstay doon. But did you, meron ka bang experience? Holiday lang siya talaga. But did you, perform or? Yes, you were able to perform naman. So how was it? Vacation na talaga siya ng una. Tapos dahil nga medyo na-enjoy ko yung life doon, di ba? Parang I'm living the life noong time na yon. Yung mga friends ko, uy, mag-perform ka sa sa bar, kilala ko yung may-ari or kilala ko yung performer na isa, pwede ka isingit dahil naka-drag na rin ako, rampa-rampa kami. Sige, let's go. Ganun. So, parang yung mga pag ganun-ganun na madami. Yun yung ginawa ko nung time na yon. Was it a different experience performing in a foreign country or same lang naman din yung Iba. Iba? Well, kasi nung time na yun, wala pang Drag Race Philippines. So, doon ko lang na-experience yung wala ka pang ginagawa, pinapalakpakan ka na, nag-uumpisa ka pa lang sa kanta mo, binabato ka na ng tips or inaabutan ka na ng tips. Wow. So, yun yung time na parang, ang sarap maging drag queen. Ganito pala yung drag sa ibang bansa. Ganito ka-celebrated. So, may mga ganong difference sa experience. And syempre, iba rin yung life sa US, di ba? Parang you're more free, mas tanggap ka doon bilang bading, mas celebrated yung kabaklaan mo doon. Unlike here na... May pa. Oo, ang taas pa rin ng discrimination and oppression sa mga bakla dito sa Philippines. Na yes, we can be gay, pero kailangan limited lang. Kailangan hanggang dito lang. Hanggang sa naiintindihan lang nila. Yeah, but I think we are moving forward now because of the exposure I feel like is opening, 'di ba? So mas nagiging educated or mas nagiging exposed ang mga Filipinos when it comes to this kind of life, which is the drag life or the LGBTQIA life. Now, I know that us as artists, we need to reinvent ourselves all the time. Like we need to, yun nga, experience mo yan, for sure. Yes, of course. Ang dami ko rin parang faces. So, right now, after Slay Asian, ano yung tingin mo na next level or what do you see na tingin mo i-reinvent pa naman sa self mo after? Well, yun nga di ba parang ang daming pwedeng gawin. Ang dami ng mga drag queens na ngayon na may mga sariling kanta, sold out shows or concerts. So, I'm sure ang dami pang untapped industries or opportunities na magbubukas because of this Slation Royale. I want to represent the Philippines around the world. Gusto kong mag-tour with my own solo show. Gusto kong gumawa ng mga shows na dadalhin natin sa mga provinces. Para tayo na yung maglalapit ng drag sa kanila para mas maintindihan nila, mapanood nila, ma-appreciate nila yung beauty ng drag na meron tayo dito sa Philippines. Kasi ang konti ng support at saka ang konti ng mga venues na may drag shows. So, parang gusto kong i-champion yung more understanding for the drag community, lalo dito sa Philippines. Kasi ang gagaling natin sayang yung talent natin kung hindi nakikita at nasusuportahan. So now, I know that itong exposure ng Drag Race Philippines sa Philippines, marami kayong nai-inspire ng mga bagets para i-push nila yung inner drag nila. Now, as a mother Brigading, ano yung pwede mong i-advise sa mga younger generation na kung gusto nilang mag-drag, ano yung dapat nilang i-master? Before they start doing drag, before sila mag-perform, before sila magkabisado ng kanta, hanapin muna nila yung intention nila, bakit sila nag-drag. Para meron silang foundation ng kung bakit nila ginagawa yung pagdadrag. Bakit ako nagpe-perform? Bakit gusto ko ba mag-perform? Gusto ko kasing patunayan sa tatay ko na I can do something this beautiful. Or gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya ko rin yung ginagawa niya. As simple as gusto ko maging masaya. Para kapag ginawa mo yung pagdadrag, sasagutin mo yun, a-achievein mo yung intention na yun. Gusto kong maging masaya. Napasaya ka ba niya? Then you're happy. Meron kang backbone kung bakit mo ginagawa yung pagdadrag. Kasi sa sobrang hirap ng drag, it can also be draining at ang gastos. So kung hindi ka clear at hindi malinaw sa iyo yung intention mo kung bakit mo ito ginagawa, mahihirapan ka. Ang taas pa ng competition. Alam mo, yun din yung na-amaze ako kasi pag nakita mo sila on stage, hindi mo makikita yung hardship Hindi mo makikita yung struggles, yung the work done behind that performance, before that performance. Pero pag nandun na sila sa stage, Marth, grabe, todo. Kung i-invite ka ni Mama Ru sa kanyang mansion, probably in LA, who knows kung saan nakatira si Mama Ru. Anong part ng bahay niya ikaw gustong pumunta? Well, gusto ko puntahan yung closet niya.
Syempre. Ang ganda ng makeup mo! Ang kinis! Gusto ko puntahan yung closet niya kasi gusto kong tingnan yung collection of outfits niya, kung gaano siya kagaling mag-archive, kung paano niya iniingatan niya yung mga outfits niya, yung mga accessories niya. Meron siyang video sa YouTube na pinakita niya lahat ng collection niya all over the years. Lahat ng damit, naka-ayos, naka-pack ng safe, talagang naka-display. Para kang nagpunta sa showroom. So yun yung gusto kong makita. And grabe. ma-experience yun. Kasi di ba history yun eh. Oo. I-finish lang namin yung look namin and we will be back. I'm looking for all the baddies all over the world. Ladies, where my baddies at? I'm bad, you bad. Where my baddies at? I'm bad, you bad. Where my baddies at? I'm bad, you bad. At eto na guys, we are back! Oh my God, ang ganda ng look! Ang Thank ganda you! mo. Ang ganda mo din! Grabe, naghanda ka rin talaga today, ha? Yes, maganda nga. Hindi naman makagalaw. I love it! First time mo ba mag-drag? Yes, this is my first ever drag look. Wow! And talagang sinigurado namin na paghandaan namin tong episode na to. Kaya meron akong drag costume para sa'yo. Ganda! I love it. Thank you for having me and looking this good talaga namang hindi ka nagpahuli. I love! You're so gorgeous! Siyempre, dapat ganito yung look ko kasi yung katabi ko, oh. Ayan, oh. Meron ba siyang, feathers. I super love, my God. Nasa starstruck ako sa itsura niya. Kasi ito na yung itsura niya na nakikita ko sa Drag Race. So, ito na siya. My God, nakaka-starstruck. So, anyway, I am so proud of your journey sa Slaytion and also in Season 1 kasi hindi lang naging contest yun para sa'yo, kundi it was a journey of growth. Yeah. Talaga as a person. And seeing you now and yung mga pinag-usapan natin kanina only shows how you've grown so much as a person, not just as a drag queen, but as a person talaga. The winner of Drag Race of Philippines, Slaytion Royale, the very first Slaytion Royal Drag Superstar is... Brigading ding 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 ding, the brightest star! Congratulations, Brigading, you're a winner, baby! Oh, yes! Oh my God! Guys, I am with the winner of Drag Race Slaytion! Grabe! Oh my God! Thank you. Akalain mo yun, Mars. Congratulations. Oh, ito na. Ayun na. Thank you. Ang sarap sa feeling na finally, after 3 years, 2 seasons, di ba? Parang I'm proud to stand here na ipakita at i-represent sa mga tao na hindi ko hinayaan yung mga setbacks ko, yung mga failures ko back in the days na mag-define sa akin. I took the risk again. I stayed true to my core and accept my vulnerabilities, my weaknesses, and use that to strengthen myself and be a better person and a better artist today. Wow! Wow! Palakpakan! Wow! Deserve! Yes! So anyway, meron ka bang ipopromote? Oh, go! Yes, please. Also, I have my own YouTube account. Dandun yung mga content na ginawa ko for Slaytion Royale. Please panoorin ninyo if you want to understand more of my journey. Andun din yung every week episode ko ng the making ng mga sinuot ko sa show. And on my Instagram, TikTok, Facebook, supportahan niyo po kasi dyan lang ako naglalabas ng mga announcements ng mga shows ko, where you can find me. And abangan ninyo ako sa city ninyo kasi ang dami kong pinaplanong mga bagay para dalhin yung drag sa inyo. Yung Filipino Drag Excellence, ako na ang gagawa ng paraan para dalhin sa mga cities near you. So thank you so much! Yes! So anyway, ayun na nga guys. Thank you so much for watching this episode of Makeup Sessions. Till the next episode. Thank Bye! you!